Also join us this afternoon, Manila 6th District Congressman Benny Abante. Sir, magandang hapon and welcome back to Storycon. Hi. Magandang hapon, Ed. Magandang hapon, Ronald. Amy, magandang hapon sa inyo lahat. Long time no see, Kong. Oo nga. Alam mo sir, pinag-usapan namin kanina. Bakit kayo nag-walkout ng isang araw? Well, nag-walkout ako kasi hindi ako naniniwalang sufficiency informed talaga yun. I mean, yung una, yung kay Nisay, Congressman Nisay did not even explain to us yung bakit sufficient informed. He's trying to explain yung bang yung sufficiency in substance. Sabi ko, hindi naman natin kailangan yan. Ang kailangan mo natin yung sufficient informed. Hindi naman niya ina-explain. Kaya pangalawa naman, nagbigay din naman ng salita si Congressman Joel Chua about yung verification ng mga Signatures. ng mga complainants, no? And then yun din na sinabi ni Congressman Rufus na tungkol naman doon, meron may sinasabi ni Congressman Rufus tungkol naman doon sa tawag doon yung notarized, no? Ako naman, ang sinabi ko naman ganito, nakalagay doon yung mga 36 na mga complainants. Nilagay nila yung senior citizens ID, yung national ID nila, pero wala silang any kind of document to attest that they are all taxpayers. Kaya yun ang kine-question namin. Kaya ako nag-object, pero hindi naman nanalo kami sa objection. Nailangan nag-object sa amin. Sinamahan ako ng 8 congressman. The rest of them actually voted for the sufficiency informed. Kaya ako nag-walk out kasi sabi ko, this is just, a exercise in futility and a waste of the people's money. So, nag-walk out na ako. Kong, pero moving forward dun sa kaninang hearing, there was a long discussion on sufficiency of substance. Although hindi pa although wala pang botohan, pero mukhang marami nang na-question dun sa complaint ni Atty. De Jesus. Dun sa Yung kay Atty. De Jesus, yes. Oo. Yung muna pinag-usapan kanina. Opo. Papa, how does that work? Kung sakaling sabihin natin lima yung sinasite ni De Jesus na complaints dun sa kanyang impeachment complaint. What happens if, for example, 3 sa 5 yun iganon ng komite in terms of substance? What happens to the other 2? Tutuloy pa rin ba yun? O Wala naman ano? what I can see is that all of the accusations and allegation, puro allegation Wala namang talagang factual, wala naman talagang tinatawag nating validated record, no? Wala authenticated na evidence on that, no? Ang iba doon hearsay For example, like yung kickbacks. Wala naman silang ebidensya ang maipakita na nagkaroon ng kickback ang Pangulo. Puro hearsay naman yon. For example, like yung vinito niya, no? He vetoed 2 of the unprogrammed funds, no? Pero 3 yata yung binito niya 2 yung hindi niya binito. Now, sabi ko, isa loob-loob ko, bakit hindi ito nakita bakit yung mga ibang presidente, yung unprogrammed funds naman, hindi naman illegal yan Lahat ng Pangulo natin nag-approve ng unprogrammed funds. O bakit hindi nakita yan nung araw ng mga congressman nag-file man lang ng tinatawag na impeachment proceeding against the president because they did not actually vetoed the unprogrammed funds. Hindi naman yun illegal Oo. Pinapaliwanag nga namin diyan na yung unprogrammed funds will be used for the expenses na i-incur ng Pangulo o ng gobyerno na talagang hindi nakalagay specifically sa GAA. So, yung mga bagay na yan, that is just to realize that the president has the discretionary power to veto or not to veto.
So, yun, What about yung ano? hindi rin pwede makapasa yun eh. Ano? Yung, for Yung example, alin yun, Ami? Hindi, sige, ituloy niyo po. Tuloy niyo po. For example, yung sinasabing drug addict ang presidente, ang kanilang ebidensya lang doon is the statement of Amy Marcos. Oo. Amy Marcos. For example, like she made a statement. Alam naman natin na itong statement ni Amy Marcos is more political than truthful eh. Ano ha? Kaya still, hindi pwedeng maging sufficiency in substance yan kung ang ebidensya lang ay yung statement ni Amy Marcos. You see? Congressman, I'm presuming nabasa niyo na rin yung pangalawa namang complaint na final against Hindi President pa, Marcos. hindi Ano pa po ako yung pwede tingin niyo ron? hindi pa ako pwede magsalita rin yung final nila Masa, no, ng mga iba. Hindi pa ako pwede magsalita diyan. Bukas pag-uusapan pa namin 'yan. O pag iisa-isahin pa namin. Pero alam mo, nabasa ko rin yung complaint na yan, pero palagay ko Yes. is almost the same as the first complaint. Eh. Of last Talagang year, of the other year. talagang to me it is actually an exercise in futility. Even the very reasons, the very complaints, no, na ni Lisa Masa and the rest of them, hindi talaga pwedeng maging sufficiency in substance. Eh. May sense po ba kayo ng sentimento ng committee? Majority kaya yan? Makikiano na kami? Makiki-advance ano na kami? I would think that the majority of the committee will be voting in favor of the insufficiency of substance. Okay Sa palagay ko, kasi nakikita sir, the first or both? Hindi ako abogado, pero nakita ko na na hindi pwede. You cannot just make allegations and accusations. Sasabihin natin na sabihin natin na kahit na accusation yan, dapat yan pag-usapan na yan sa impeachment process, no? No, nasa committee pa lang kami. In the committee, every congressman has the right to ask any questions. Kung anong mang question ang gusto lang itanong. Anong fearless forecast nyo, Kong? Gaano katagal matatapos ito sa Justice Committee? Ang forecast ko dyan, siguro, let's say until Friday. Until Friday. Kasi bukas, pagbobotohan namin yung sufficiency of substance nung complaint ni De Jesus, no? Oo. Then tomorrow, pag-uusapan din namin by manifestations yung sufficiency of substance na dineclare ng ni Lisa Masa at ng iba pang mga nag-file. So your fearless forecast is by Friday, they're both dismissed? Yeah. Is that By what you're saying? Friday, pagbubotohan na yan. Sabi ko, can you imagine, it will take us a week, no? Yun lang ang pinag-usapan namin. Just imagine na hindi rin talaga pwede. Hindi rin talaga pwede. That would be very different from the impeachment complaint of the Vice President. So another fearless forecast, Kong. Will it be dismissed or will it be transferred to plenary? Well, sa akin, no, personally speaking, I should be dismissed in the committee. Sa committee lang, hindi darating sa plenary yan. Kumusta naman po yung impeachment kay BP Sara? Kumusta Wala po siya? pa. We know they filed. Sa akin lang sana, sigurado sila sa timeline ng kanilang pagpa-file, no? And we don't know. Pero sabi ko, kasama dito lahat ng mga pinag-usapan doon sa TRICOM last time, no? And then, kasama rin dito yung statement ni Matriaga. No? Kaya medyo matindi yun eh. Sa akin, medyo matindi yun eh. So sa tingin nyo, hindi aabot sa consolidation itong dalawang kaso kay BBM?
Well, I don't think it will come to that, no? Because number one, we are trying to, set that apart. Hindi namin pinagsasama yung dalawang impeachment complaint. So, ang ginagawa namin, inuuna namin yung kay De Jesus. Then, nire-repaso po namin yung bawat complaint nila on the sufficiency of substance. And then, after that, pagbobotohan namin yan, bukas, no? Either pagbotohan muna namin yan before we talk about the sufficiency of substance of the complaint of Lisa Masa and the rest of them, or pagbobotohan namin afterwards. Oo. And then, afterwards, siguro, by Thursday, kung wala na talagang panahon yan, pagbobotohan namin yung kay Lisa Masa, no? By Thursday. And then afterwards, on Friday, tuloy-tuloy na yan eh. Wala nang hinto yan eh. We're not So by going next to week, wait yung kay anymore for Vice the other President. sessions. Another fearless forecast, Kong. Indicative lang. Indicative. Tingin niyo aabot sa plenary yung kay impeachment ni Vice President Sara? Yung impeachment ni Vice President Sara, ako gusto kong paabutin, Ronald, sa plenary. Hindi ko lang alam no what the thinking of the rest of the congressman. Pero ako personally, aabot talaga yung sa plenary yan. Sa akin, ha? Ano mas Maraming malakas ganyan, ha? na ano kaya? Maraming Ano kaya ang fearless mas forecast malakas na. na ano? Ano kaya yung mas malakas na preference? Kasi sabi nila pwede din naman daw i-fast track sa under the second mode provided by the Supreme Court. We actually, yung bang careful din kami na masyado naming i-fast track yan. Napakasabihin nila, talagang pinapast track namin yung BBM, no? In fact, ako nga, medyo may mga nagsalita na drama lang doon yung ginawa kong walkout, no? Sapagkat tatawa-tawa pa raw ako. Anong gagawin ko? Malulungkot ka. The thing is, sa akin, totoo yung objection ko eh. In fact, yung first objection ko, ako lang nag-object, isa ang nag-abstain. Pero nung second objection ko, dun sa pangalawa, siyam na ang kasama ko dun eh, na nag-abstain, nag-object eh. Okay. Now, siyempre, hindi ko nagustuhan yung deliberation, for example. Like, sabi ko nga, sana naman bago natin talaga pagbotohan ito, isipin natin muli. Gusto ko nga, ulitin yung botohan eh. Oo. Pero siyempre, hindi ko na nagawa yan. So, I just walked out. Okay. Salamat, Okay. Kong, sa iyong maraming fearless forecast. Thank you, sir. Maraming salamat for joining us this afternoon. Manila 6th District Congressman Benny Abante. Thank you po. Thank you po. Thank you.